Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga sundalo sa Afghanistan, at papunta sila para tumulong sa isang convoy dahil may isang kargamento na nasira. Doon, bumaba ang sundalo na may numerong 81 at nagtanong kung sino ang tanga na naging dahilan ng pagkasira. Nagalit ang isa pang sundalo at nakipag-away sa kanya, pero sa totoo lang, nagbibiro lang sila sa isa't isa at lumalabas na magkapatid pala sila. Sinimulan ni 81 na ayusin ang nasirang kargamento dahil isa siyang engineer, at sinisigurado rin niya ang kalagayan ng kanyang kapatid. Ngunit hindi komportable ang kapatid niya, lalo na't nasa isang digmaan sila na tila walang malinaw na layunin. Sinabi nito na sana ay matupad nila ang dati nilang pangarap na sumali sa Special Forces, pero hindi gusto ni 81 ang ideya. Gayunpaman, ipinilit ng kapatid niya na huwag silang mag-apply maliban kung magkasama sila, at nangako si 81 na mag-a-apply sa Special Forces pagbalik nila. Pagkatapos niyang matapos at papunta na sana siya sa kanyang mga kasamahan, bigla silang inatake ng matindi gamit ang mga missile. Nang subukan niyang puntahan ang mga ito, siya rin ay tinamaan at nasugatan sa tuhod dahil sa shrapnel. Sa oras na iyon, halos lahat ng kasama niya ay napatay, at ang kanyang kapatid ay humihinga na lamang ng huling sandali. Pagkalipas ng 2 taon mula sa insidenteng iyon, makikita si 81 na pumunta sa isang training base ng Special Forces kasama ang iba pang sundalo upang pumili ng ilan sa kanila na sasali sa elite unit. Doon, bawat isa ay binibigyan ng numero na nagsisilbing kanilang bagong identidad, walang mga pangalan. Nang magpakilala si 81, nalaman na ilang beses na siyang sumubok noon ngunit nabigo, at ito na ang kanyang huling pagkakataon, kung saan ang kanyang numero ay 81. Pagkatapos nito, sinabi sa kanila ni Sergeant Torres na sasailalim sila sa isang matinding training program sa loob ng 8 linggo. Ang mga makakapasa ay sasali sa isang combat simulation mission na tinatawag na Death March, at ang mga magtatagumpay doon ay opisyal na magiging bahagi ng Special Forces. Agad nagsimula ang programa, kung saan dumaan ang mga sundalo sa matitinding pagsasanay at iba't ibang misyon araw-araw. Kasabay nito, ang mga lider ay patuloy na nag-aalis ng mga sundalong may pinakamababang kakayahan. Isang araw, nagkaroon ng long-distance run at nanguna si 81 ng malayo sa kanyang mga kasamahan, na nagpapatunay ng kanyang lakas sa mga opisyal. Sa isa pang pagkakataon, tinanong sila ng colonel tungkol sa mga operasyong nasalihan nila noon, at karamihan ay simpleng misyon lamang. Ngunit nang marinig niya mula kay 81 ang tungkol sa Afghanistan at kung ano ang nangyari sa kanyang unit, agad niyang naunawaan kung sino ang kanyang kaharap. Isang beses habang kumakain sila, nakakita sila ng balita na may natuklasang napakalaking bagay mula sa labas ng solar system ang NASA, at ito ay daraan malapit sa mundo sa loob ng ilang linggo ngunit walang banta. Sa oras na iyon, pinag-usapan ng mga sundalo si 81, at alam nila ang nangyari sa kanyang unit. Isang babaeng sundalo ang nagsabi na siya lamang ang nakaligtas at binuhat pa ang kanyang kapatid sa loob ng 16 na kilometro kahit siya ay sugatan. Sa gabi, umiinom si 81 ng kanyang gamot bago matulog, at napansin ito ng isa pang sundalo na naawa sa kanya. Dahil dito, kinausap siya nito kinabukasan, at lumalabas na ang sundalong iyon ay may numerong 7. Nagpatuloy ang training program na malapit nang matapos, kaya mas marami pang sundalo ang tinanggal lalo na't mas humirap ang mga misyon. Nang dumating ang huling linggo, nagkaroon ng training kung saan kailangang maglakad ang mga sundalo sa ilalim ng tubig habang may hawak na bakal. Ang sinumang hindi makatiis at umahan ay nababawasan ng puntos. Ngunit si 81 ay nagpatuloy kahit may injury sa tuhod, at naalala niya ang kanyang kapatid na tinamaan habang buhat niya ito sa kanyang balikat, umaasang mailigtas pa niya ito, ngunit hindi niya nagawa. Dahil sa sobrang pagkalubog sa alaala, halos makalimutan ni 81 ang sarili niya sa ilalim ng tubig hanggang sa kinailangan na siyang tulungan ng ibang sundalo na umahan, na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan at mga opisyal. Pagkatapos nito, makikita si 81 sa opisina ni Commander Sheridan na tumawag sa kanya matapos ang nangyari. Sinabi sa kanya na siya ay matatanggal sa programa, na labis niyang ikinagulat. Iginiit niya na hindi siya bumagsak sa kahit anong pagsusulit, ngunit ipinaliwanag sa kanya na mayroon siyang problemang mental, at ito ay nakasaad sa kanyang record, nakasaad sa kanyang file na hindi siya natutulog sa gabi, at hindi rin siya nakikisalamuha sa kanyang mga kasamahan.
Sinabi sa kanya ni Sheridan na ang nangyari sa kanyang unit ay patuloy pa ring nakakaapekto sa kanya, at ngayon ay kailangan niya ng mas maraming pahinga. Inalok siya na pumirma sa isang voluntary withdrawal form upang hindi maapektuhan ang kanyang evaluation sa militar, ngunit tumanggi si 81 at iginiit na ipagpatuloy niya ang training. Nang dumating ang huling araw, tinawag ni Sergeant Torres ang ilang numero, kabilang si 81. Kinabahan siya, iniisip na baka kabilang siya sa mga matatanggal, ngunit nagulat siya nang malaman na ang mga numerong iyon ang pumasa, at ang iba ay na-eliminate. Lahat sila ay labis na natuwa na makakapagpatuloy sila. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ni Torres na ang combat simulation ay tungkol sa pagligtas ng isang sundalo sa likod ng linya ng kaaway. Kailangan nilang makarating sa eroplano nito at sirain iyon upang hindi ito mapasakamay ng kalaban, at pagkatapos ay iligtas ang sundalo mula sa pagkakabihag. Sinabi rin na maaaring sorpresahin sila ng mga trainer anumang oras, kaya magkakaroon sila ng radio para sa komunikasyon. Dagdag pa rito, ang kanilang mga armas ay hindi gagamitan ng totoong bala. Sa huli, itinalaga ni Torres ang sundalong may numerong 7 bilang deputy leader, habang si 81 naman ang magiging leader ng grupo. Makikita kay 81 ang determinasyon na matagumpay nilang matatapos ang misyon. Sa puntong iyon, sinakay ang buong team sa mga helicopter upang dalhin sila sa drop zone, na siyang magiging panimulang punto ng kanilang operasyon. Pagdating nila, isa-isa silang bumaba at nagsimulang kumilos papasok sa kagubatan. Ipinaalam sa kanila na ang target ay nasa kanluran, humigit kumulang 12 kilometro ang layo. Inayos ni 81 ang kanyang relo ayon sa oras ng pagtatapos, na 24 na oras ang palugit. Sinabi ni number 7 sa grupo na sila ay isang pamilya at kailangan nilang tapusin ang misyon ng sama-sama. Pagkatapos nito, nagsimula silang maglakad at nagpatuloy ng maraming oras hanggang sa dumating ang gabi. Doon, nagpasya silang magpahinga muna upang maghanda sa mga susunod na mangyayari. Si 81 at ang sundalong may numerong 7 ang naatasang magbantay. Sinubukan ni number 7 na makipagkwentuhan sa kanya, pero tumanggi si 81 at gusto lang pag-usapan ang misyon. Bigla, may isang bagay na mabilis na dumaan sa ilalim nila at may kasamang kakaibang tunog. Inakala nilang isa itong pagsubok mula sa mga trainer, kaya nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagsikat ng araw, nakakita sila sa malayo ng isang eroplano na kakaiba ang itsura. Nalito sila kung iyon ba talaga ang target o isang patibong. Ngunit nagpasya si 81 na sundin ang plano gaya ng itinakda at ipinaliwanag ang tungkulin ng bawat isa. Isa sa mga sundalo ang nagsabi na ayon sa mapa, hindi doon matatagpuan ang target. Pagkatapos, napansin nilang nawalan na sila ng signal, kaya wala na silang komunikasyon sa base. Maingat silang kumilos at naghiwa-hiwalay upang lapitan ang eroplano mula sa iba't ibang direksyon. Sa sandaling iyon, may napansin si 81 na kumikislap, kaya inutusan niya ang sundalong may numerong 44 na bantayan ang kanilang posisyon habang siya ay sumilip kung may patibong ang mga trainer. Samantala, 3 sundalo ang lumapit at naglagay ng mga pampasabog sa eroplano. Makalipas ang ilang sandali, pinasabog nila ito. Ngunit nagulat si 81 nang makita niya ang tunay na eroplano, ang totoong target nila, kaya agad siyang bumalik upang balaan ang grupo. Samantala, ang eroplano na pinasabog nila ay hindi talaga nasira. Sa halip, ito ay gumalaw ng kakaiba at nag-transform bilang isang higanteng nilalang na gawa sa bakal. Nabigla ang mga sundalo habang ito ay naglalabas ng laser upang tukuyin ang mga target at agad silang pinaputukan ng matindi. Nagawa ni 81 na iligtas ang sundalong 44 sa huling sandali. Habang tumatakas sila, patuloy silang hinahabol ng nilalang hanggang makarating sila sa isang matarik na bangin. Doon, naghagis ang nilalang ng isang bomba, at nang ito ay sumabog, tumilapon silang lahat pababa sa bangin at nagtamo ng matitinding sugat. Pagkatapos, bumangon si 81 upang iligtas ang isang sundalo na tinuhag ng sanga ng puno. Sinubukan niyang iligtas ito bago pa tuluyang mamatay. Samantala, si number 7 ay nasugatan sa paa, kaya tinulungan din siya ni 81. Hinanap nila ang radyo upang makipag-ugnayan sa base, ngunit ang communications soldier ay patay na. Nagpasya si 81 na bumalik upang kunin ang radyo. Sa kanyang pagbabalik,
nakita niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na patay sa malagim na paraan. Pagdating niya sa communications soldier, natagpuan niya itong patay at ang radyo ay sira na rin. Sa sandaling iyon, nakita niya ang nilalang na naglalakad na parang tao. May isang sundalo pa na buhay, ngunit agad siyang pinatay ng nilalang. Samantala, sa kabilang panig, ang sugatang sundalo ay hindi na kinaya ang kanyang kalagayan at namatay, na labis na ikinalungkot ng grupo. Bumalik si 81 upang balon sila na kailangan na nilang tumakas agad. Kinuha niya ang ID ng namatay na sundalo, ngunit hindi makapaniwala ang iba sa kanyang nakita. Nagpasya silang bumaba agad mula sa bangin gamit ang mga lubad. Isa-isang bumaba ang mga sundalo, at nang si 81 na ang susunod, napagkasunduan nilang hihintayin niya si number 7 sa ibaba dahil ito ay sugatan. Kaya hinigpitan ng isa pang sundalo ang lubad upang dahan-daang makababa si number 7. Ngunit biglang lumitaw ang nilalang at pinatay ang sundalong may hawak ng lubad, dahilan upang mahulog si number 7. Agad tinakpan ni 81 ang bibig nito upang hindi ito mapasigaw. Pagkatapos, naglabas ang nilalang ng asol na laser upang alamin kung may buhay pa. Ang laser na iyon ang nagsisilbing mata nito. Habang papalapit ito, naririnig ng mga sundalo ang mabibigat nitong hakbang at labis silang natakot na baka matuklasan sila. Pagdating nito, ginamit nito ang asol na laser upang i-scan ang paligid. Sinubukan ng mga sundalo na umiwas, ngunit tumama ito sa paa ni number 7. Agad siyang binuhat ni 81 upang makatakas. Nagsimula ang nilalang na paputukan sila ng walang tigil, habang pilit silang tumatakas. Umabot sa punto na naghagis ito ng mga naglalagablab na projectile laban sa kanila. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa nilang makatakas sa huli. Dahil dito, 6 na sundalo na lamang ang natira sa buong team, at natiyak na nila na ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa isang simpleng pagsubok. Sinimulan ni 81 na gamutin si number 7, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay nang maalala niya ang kanyang kapatid. Hinawakan ni number 7 ang kanyang kamay upang palakasin ang loob niya. Ang problema, nabasag ang lalagyan ng painkiller, kaya nang ibinalik ni 81 ang paa nito sa tamang posisyon, napasigaw ito sa sakit at nawalan ng malay matapos mawalan ng maraming dugo. Tinanong siya ni number 15 kung bakit ginagawa ito ng kanilang pamunuan sa kanila. Ipinaliwanag ni 81 na napunta sila sa maling lugar, dahil nakita niya ang tunay na eroplano. Ipinaliwanag din niya na ang nilalang ay may magnetic field na kayang makaapekto sa komunikasyon at compass, at ginagamit iyon upang tukuyin ang mga target. Nagkasundo sila na kailangan nilang makarating sa base sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sila sa isang ilog, ngunit hindi sila makatawid dahil sa lakas ng agos. Kaya gumamit sila ng mga lubad para makatawid. Inutusan ni 81 si number 109 na bantayan ang compass, habang siya ang magdadala ng lubad sa kabilang pampang. Itinali niya ang lubad sa kanyang baywang at tumalon sa ilog, lumalangoy ng buong lakas laban sa agos. Si 44 naman ang humawak sa lubad upang hindi ito makawala. Biglang nawala si 81 sa ilalim ng tubig, kaya labis na nag-alala ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang sandali, lumitaw siya sa kabilang pampang at matagumpay na natapos ang kanyang gawain. Lahat ay natuwa na ligtas siya, at sa sandaling iyon, nagising na rin si number 7. Pagkatapos, itinali ni 81 ang lubad sa isang puno, at sa kabilang panig, ginawa rin ni 44 ang pareho. Inihanda nila si number 7 sa lubad, at si number 15 ang naunang tumawid habang hinihila siya. Ngunit nagkaproblema ng sumabit ang lubad, kaya hindi siya makagalaw. Nang bumalik si number 15 para tumulong, kumalas ang isang bahagi ng lubad at muntik nang mahulog si number 7. Agad na sumugod si 81 sa lubad upang iligtas siya, at sumunod din si 44 upang tumulong. Samantala, si number 105 ay pilit na hinayla ang lubad pataas. Ngunit biglang umikot ng mabilis ang compass, at lumitaw muli ang nilalang na bakal. Nagsimula itong i-scan ang lugar at agad silang pinaputukan, dahilan upang mahulog silang lahat. Bumaba rin ang nilalang at patuloy silang inatake. Sa oras na iyon, si number 15 ay nakatali pa sa lubad, kaya sinubukan siyang palayain ni 81. Ngunit natukoy ng nilalang ang kanyang lokasyon at pinaputukan siya, bagamat nakaiwas siya sa huli.
Nakita niya si number 7 na tinatangay ng agos ng ilog, kaya agad siyang sumunod upang iligtas ito. Ngunit mas lumala ang sitwasyon dahil malapit na sila sa talon. Hinawakan ni 81 si number 7 at pilit na lumangoy laban sa agos, ngunit mas malakas ang tubig. Sa huli, nahulog silang dalawa sa talon kasama ang iba pang sundalo. Sa kabila nito, hindi binitawan ni 81 si number 7 kahit halos mawalan na siya ng malay. Sa huli, nailigtas sila ng ibang sundalo mula sa tubig, at hawak pa rin ni 81 si number 7. Sinigurado nila sa isa't isa na ligtas na sila. Nagtaka sila kung paano nakaligtas si number 60, at ipinaliwanag nito na noong unang umatake ang nilalang, nahulog siya sa ilog at inanod ng malayo, kaya nakaligtas siya. Nakita rin nila ang katawan ng isa nilang kasamahan na palutang-lutang sa tubig, na nangangahulugang patay na ito. Nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang mahirap na paglalakbay hanggang sa makakita sila ng isang bitag, na nagpatunay na malapit na sila sa base. Pagdating nila sa pangunahing training base, natagpuan nila itong wasak, at malinaw na ang nilalang, na bakal ang may kagagawan nito. Ipinaliwanag ni 81 na dumaan ang nilalang mula sa bundok matapos nitong sirain ang mga depensa, na nagpapakita ng napakalakas nitong kapangyarihan. Doon nila natiyak na ito ang malaking bagay mula sa kalawakan na nabalitaan nila noon. Habang tinatanggal nila ang mga debris, nakita nila ang isa sa mga opisyal na malubhang sugatan, at ilang sandali lang ay namatay ito sa kanilang harapan. Sinabi ni 81 na kailangan na nilang umalis agad, ngunit tumutol si number 15 at sinabing kailangan nilang maglaan ng kahit isang minuto upang magluksa sa kanilang mga kasamahan dahil tao rin sila. Nagalit si 81 at sinabi na hindi siya bayani, dahil namatay ang kanyang kapatid sa harapan niya at wala siyang nagawa para iligtas ito. Ipinaliwanag niya na hindi na lamang ito tungkol sa kanila, at kailangan nilang makarating sa base upang magbigay ng babala. Sinimulan nilang ayusin ang isang armored vehicle, at nagtulungan ang lahat hanggang sa mapaandar ito. Pagkatapos, hinayla nila ito gamit ang lubid hanggang sa tuluyang gumalaw sa lupa. Habang inaangat nila si number 7, may narinig silang malakas na pagsabog, hudyat na naapakan ng nilalang ang bitag at papalapit na ito. Agad silang sumakay sa armored vehicle, ngunit wala itong bala. Kaya si number 15 ay bumalik upang kumuha ng ammunition box, ngunit bago pa siya makabalik, dumating ang nilalang at pinatay siya. Agad pinaandar ni 44 ang sasakyan at pinaputukan ang nilalang, ngunit wala itong epekto. Patuloy silang inatake nito, kaya nagsagawa ng maniobra si 44 upang maiwasan ang mga bala. Gayunpaman, patuloy silang binomba ng nilalang hanggang sa mawalan ng kontrol ang sasakyan at bumagsak sa isang matarik na bahagi ng kagubatan. Sa huli, nagawa ni 44 na maitigil ang sasakyan sa lupa, akala nila ay nakatakas na sila, ngunit sa totoo lang, nakatayo pala ito sa itaas at pinagmamasdan sila. Agad itong bumaba at humarang sa kanilang armored vehicle, saka sila pinaputukan ng walang tigil. Si 81 at ang kanyang kasamahan ay gumanti ng putok, sinusubukang hanapin ang kahinaan nito. Ngunit sa huli, tinamaan ang kanyang kasama at naputol ang braso nito. Patuloy ang walang humpay na putukan sa sasakyan hanggang sa mahulog si number 7, ngunit pilit siyang hinawakan ni 81 hanggang sa maputol ang lubid at tuluyan itong makawala. Agad pinaputukan ni 81 ang bundok gamit ang kanyan upang subukang pabagalin ang nilalang, ngunit nadiskubre niyang patay na si 44. Ilang sandali lang, sumabog ang armored vehicle. Sa sandaling iyon, naalala ni 81 ang kanyang kapatid na namatay sa kanyang harapan. Nang magkamalay siya mula sa pagkabigla, napagtanto niyang maswerte siya dahil nasa hulihan siya ng sasakyan. Agad siyang naghanap sa kanyang mga kasamahan, ngunit sa kasamaang palad, lahat sila ay patay na. May nakita siyang kumikislap, kaya nilapitan niya ito at inalis ang mga debris. Doon niya natuklasan ang isang bahagi ng nilalang na bakal. Paglingon niya, nakita niya ang nilalang na nagpapadala ng magnetic signals palabas ng mundo, at hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nito. Sa sandaling iyon, nakita niya si number 7 at napagtanto niyang buhay pa ito ngunit walang malay. Nang muling gumalaw ang nilalang, agad na hinayla ni 81 ang kanyang kasama at patuloy siyang naglakad habang buhat ito sa gitna ng ulan. Dahil sa putik, nahirapan siyang kumilos at halos madulas, habang dinadala ang bigat ng pagkawala ng kanyang mga kasamahan,
tulad ng nangyari sa kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, nagising si number 7 at sinabi kay 81 na nakilala niya siya mula pa noong una dahil nagsilbi siya kasama ang kanyang kapatid, na may kaparehong tato. Nagulat si 81 nang malaman iyon. Ipinaliwanag ni number 7 na palaging sinasabi ng kanyang kapatid na papasok sila sa Special Forces ng magkasama. Nagtaka si 81 kung bakit hindi niya ito sinabi noon, at ipinaliwanag ni number 7 na palaging inilalayo ni 81 ang sarili at hindi binibigyan ng pagkakataon ang iba na mapalapit sa kanya. Makikita ang matinding lungkot kay 81 dahil hindi niya natupad ang pangarap ng kanyang kapatid. Bigla nilang nakita ang asol na laser ng nilalang, at hindi nila alam kung paano ito haharapin. Ngunit napansin ni 81 na ang nilalang ay naglalabas ng laser mula sa iba't ibang bahagi ng katawan nito, at napagtanto niyang ito ay may sira at nagkakaroon ng pagtagas. Doon siya nakaisip ng plano. Pinahinti niya si number 7 at maingat na kumilos papunta sa isang military construction site. Doon, nakakita siya ng isang malaking loader at pumunta rin sa storage para kumuha ng mga pampasabog. Pagkatapos, pinaandar niya ang control room upang magbigay ng kuryente sa buong lugar, at kinontrol din ang pandurog ng mga bato. Habang papalapit ang nilalang kay number 7 at sinusubukang i-scan siya gamit ang asol na laser, hindi siya nito natukoy dahil nakatago siya sa likod ng puno. Sa sandaling iyon, may sumabog sa construction site, isang bitag na ginawa ni 81 upang akitin ang nilalang. Pagdating ng nilalang sa lugar, sinubukan nitong i-scan ang paligid ngunit walang nakita. Bigla, sumabog ang mga dinamite sa paligid nito at bumagsak ito sa lupa. Lumabas si 81 gamit ang loader at mabilis itong pinatakbo papunta sa nilalang, sa kanya ito itinulak hanggang maipit sa pader malapit sa pandurog ng bato. Sinubukan niyang ihulog ang mga bato sa ventilation nito, ngunit nakatayo muli ang nilalang at umatras. Gayunpaman, muling umatake si 81 at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siyang ipasok ang mga bato sa ventilation nito, na nagdulot ng matinding pinsala. Ngunit nagsimulang masira ang loader, kaya agad siyang tumalon palabas. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog at tuluyang nasira ang nilalang. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si 81, ngunit nagulat siya nang makita niyang may mga bombang inilalabas mula sa gitna ng apoy, nagsimulang tumakbo ng mabilis ang nilalang dahil nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na sum-iris sa buong lugar. Matapos ang ilang oras na paglalakad habang buhat ang kanyang kasama sa balikat, sa wakas ay nakarating si 81 sa base. Nagulat ang mga opisyal na nagawa niyang makaligtas kasama ang kanyang kasamahan mula sa nangyaring sakuna. Lumapit si 81 sa finish line upang matapos nila ni number 7 ang kanilang misyon. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga eroplano na may dalang mga bahagi ng bakal, at doon niya napagtanto na ang nilalang na kanilang nakalaban ay hindi nag-iisa. Lumapit sa kanya si Commander Sheridan at humingi ng paumanhin dahil hindi nila ito natulungan, sapagkat nakipaglaban din sila sa parehong uri ng nilalang at libo-libong sundalo ang kanilang nawala. Ipinaalam nila sa lahat na ang mga kakaibang nilalang na iyon ay muling babalik, kaya kailangan ng lahat na mag-ingat. Tinanong ng commander si 81 kung paano niya napatay ang isa sa mga ito nang walang armas. Ipinaliwanag niya na ang nilalang ay may ventilation opening sa harap na nagsisilbing cooling system, at kapag nasira iyon, bumabagsak ang buong sistema nito. Pinasalamatan siya ng commander sa mahalagang impormasyong iyon at inilagay ang insignia ng Special Forces sa kanyang braso bilang tanda na isa na siya sa kanila. Sinabi rin nila na ang kanyang kapatid ay mananatiling proud sa kanya. Samantala, ipinaalam ni Sergeant Torres sa mga sundalo ang isang agarang misyon, ang paglikas ng mga sibilyan mula sa mga nasalantang lugar at ang pagbubukas ng mga daan para sa mabibigat na kagamitan. Hiniling niya kay 81 na magsalita sa grupo. Sinabi ni 81 na nauunawaan niya ang kanilang nararamdaman, na bawat isa ay nag-aalala para sa kanilang pamilya at mga kaibigan, kaya ang pinakamagandang magagawa nila ay huwag sumuko at tuparin ang kanilang tungkulin kahit gaano kahirap ang kanilang haharapin. Pagkatapos nito, agad silang sumakay sa mga helicopter para sa kanilang bagong misyon, at kasama si 81 bilang kanilang tagapayo. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nag-enjoy ka sa video. Kung nagustuhan mo ang pelikula, huwag kalimutang suportahan ito sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel.
at pindutin ang notification bell para maging updated sa susunod naming movie recap. Salamat!